everyone, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex and Brosas. you are watching the KT Show. Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. But before we even begin our program, happy Pride Month to all. Because today, mayroong malaking white party somewhere in the paligid-ligid of Linga to celebrate the movement and the presence and the pride, of course, of the LGBTQIA plus community. Hindi ba masaya yun? May mga pride parties ka ba dati, Mare? Ay, you never attended? No. Ah. Why should I? Ako nung the height of the kasikatan of the bohemian era of Malate, naka-attend ako ng pride party 3 taong sunod-sunod. After the 3rd year, huminto na ako. Bakit? Napagod ka na? Napagod ako kasi wala naman nangyayari. Girian lang ng girian, landian lang ng dian, laplapan ng laplapan on the side, Aray. inuman lang ng inuman, nagpaparunggitan ng mga baklang naka-cross-dress versus mga baklang paminta. Diba? Yung parang, supposedly, di ba dapat united? Walang ganun nangyayari, Mars. Nakakaloka. Watch mo pagka natayo ko na yung Sarili mo organisasyon? Oo. Ano ba pangalan ng LGBTQ+? Guild. Ano yung guild? What does it mean? Gays United Interest for Liberty and Democracy. Ang taray. Ako, meron rin akong gay group. Alam mo kung ano pangalan? Banana. Charot. Ay, hindi. Chupa. Ay! Concerned Homosexuals United for Pride and Amity. Oh? Diba? Pag hinel ko talaga yan, parang pangalan pa lang, hindi na papayagan ng Comelec. And, para sa aming easy round, ating pag-usapan ang panalo ng isa sa pinakamahusay na young actress sa kasalukuyang henerasyon. Ito ay si Maris Racal na nagwaging Best Actress at ibinigay ito sa kanya ng Society of Filipino Film Reviewers para sa kanyang mahusay na pagganap sa Sunshine, na ang bida rito ay ang direktor ay si Binibining Antoinette Hadaone. Pare, pakibasa mo nga official citation kung bakit nanalo si Maris. She won for embodying the chaotic, clashing impulses of grit, fragility, hopefulness, and defiance in playing a gymnast who must confront the harsh, informal ecology of abortion care in urban Philippines. Best lead performance of the 6th Pinoy Review Awards. That goes to... Ginawa nila kay Maris Racal. Una, Mare, kilala mo muna kung sino-sino at kung paano nabuo ang Society of Filipino Film Reviewers? I don't even know how they existed. Diba? Kasi 6 years na pala sila. Oo. At No offense man, pero hindi ko kilala yung organization. Ako rin. Kaya nabigla ako na, doon na nalo sila. And when you say they are the Society of Film Reviewers, they're obviously different from the Young Critics Circle. And obviously different from the Manunuri of the Urian. I think we should know the composition of the organization. Ano to? Ito ba ay mga reviewers na nasa broadsheets? Reviewers na sa mga blogs or vlogs? Sino yung Sino yung pinaka-head? At saka sino yung pinaka-prominent among the those reviewers? But anyhow, ako natutuwa ako kasi napanood ko yung movie, yung Sunshine. Mahusay naman talaga doon si Aling Maris natin. Si Maris naman, she's always magaling. Yes. There was never an instance that she was she was a bad actress. Talagang magaling siya. And for someone who experienced cancel culture, sila ni Anthony Jennings, pareho sila umariba pa rin, di ba? Kasi Anthony Jennings is an international soap, right? Tapos ito si Maris, kapanalo lang ng Best Actress. And I think, at saka pinalabas siya sa iba't ibang bansa. Oo, itong Sunshine, di ba? Nakapag-attend siya ng mga international award-giving bodies. At I believe na itong padalo niya sa Society of Filipino Film Reviewers, tiyak nito after this, yung mga major award-giving bodies natin, malamang manonominate siya. Kasi she delivered one of the better performances last year. Bakit nga ba mahusay si Marisa? That I don't know. Kasi parang she's full of angas, sa pagka umaarte, parang nahusahin ako sa kanya dahil napapanood ko.
Yung ano, yung Can't Buy Me Love. Yes. Talagang super kikay. walang ano doon. Walang tapon. Oo, napakagaling niya doon. At ang nakakaloka doon, di ba, yung pairing nila ni Anthony, muntik nang ma-eclipse ang Don Bell. I think to some extent na-eclipse. Na-eclipse nila, di Oo. ba? Kaya nga, di ba, nawala na ang Don Bell. Charot! Ah! Pero wala na naman ang Anthony Jennings at Marie. Ay, iba namang case kasi Iba naman yun. ibang dahilan. That's too personal. Pero that's the reason why na-cancel culture sila, di ba? Oo. Diba? Ako, galing ako sa kanya dun sa Incognito. Kay Maris. Kay Maris. Diba, nakakatakbo Oo. ng mabilis, nakatiil, Naka-brat panty. Oo, tapos wala. nakakapag-speak ng foreign languages na parang akala mo talaga, marunong talaga. Dapat matuto si Ivana Alawi sa kanya. True, Kasi lalo. yung character, di ba? Yung nasa Italy sila, Italian Diba? talaga sila. Oo. Tapos, at pag nag-Ilonggo siya, together with her Oo, tatay, Joel si Torre. Joel Torre, Mm-mm. tulog Ilongga talaga. Oo. She, Dapat mag-workshop si ano. Diba? May tawag niya, hindi ako alam ang tawag niya, polyglot ba yun or whatever. Basta ang galing niya doon. Mm-mm. And she also, aminin niyo man o hindi, at kahit pa pinatay niyo na yung partnership nila, iba ang chemistry at iba ang magic ni Maris Racal pag si Anthony Jennings ang kaparehan niya. Yeah, At they're perfect. At malaking pagkakamali, pasensya na po na pinatay niya yung love team. Mm-mm. Kasi pareho naman nakabawi na eh. Mm-mm. Diba? At even yung pinalabas na sa Netflix, diba? Ang ganda-ganda nun. Oo, diba? Ang Pinanood ko yun. Ang dami-daming nanood nun. Mm-mm. It's supposed to be shown in theaters, Oo. pero dahil nga doon sa nangyaring ano. Oo. Pero still, ang daming Oo. nanood. Oo, So, tsaka what I'm ano, trying to say is, you shouldn't put these great people down. Kasi parehong mahusay. And there's really an audience for them. oo, kakaiba yung ano nila. Actually, they are the best love team Mm. compared sa mga love team man dyan. Charot. At saka ang maganda sa kanila talaga, they, although it's so personal, talagang naging personal talaga yung closeness nila. Mm-mm. Hindi lang templated, hindi lang pang on-screen. Oo nga, Diba? kaso nga may may someone is between them. Charot. Yes. But Yun by lang. this time, wala na yung wala na yun, na nga. di ba? And I don't think naman Marisa sa new boyfriend right now. Kasi pwede nyo siyang i-capitalize. Ang dami namang mag-love team na maging mag-jowa dati. Mm-mm. Pero, panalo pa rin. Sana mag-resurrect yung kanilang Oo. pagmamahalan para More than pagmamahal. Kasi this time it's they're freer. Oo. Okay, what I more than anything, what I really want is for them to be given more chances to Shine. shine and play different roles. Kasi parang sila mahusay. Mm-mm. Diba? Na-limit sila eh. Oo. Saka, parang, kasi ang bilis, ang dami agad nagmalinis. Mm. Ang dami agad ng husga. Diba? Diba doon, talagang dapang-dapa siya. I think, kami po dito sa The TT Show, I think ang programang pinagtanggol silang dalawa ni Anthony Jennings ng harap-harapan. Diba? Yeah. Nananalig tayo na, ay, hindi yan, ano yan, ganyan-ganyan. O, di ba? Nakabalik. Kasi nga, bakit nakakabalik? Kasi mahuhusay. Kasi Oo. magagaling. Tsaka Kasi marunong professional. umarte. Professional. Yun ang importante. Ayaw ni ng ganyan. Nino. Charot. Aray ko. At, bago mo natin dali routine ang pagiging best actress ni Maris, basahin muna lang kayo ng ating mga letter senders. Mare, basa! Sabi ni Taray Queen. Garland! Ayan ha, Alwin, tahimik lang ako, pero I never had any weekends na hindi ako nakatutok sa inyo ni Alex. God bless and more power. We My so God. love you, Garland. Maraming salamat. Ano nga bang sa happening suporta. nung anong bang ganap ng birthday mo? Balita ko, ano ka daw? Karat Queen. Charot. Parang namuwala na kasi. Aray ko, inay ko po. My God. Parang blast in the past daw eh. Parang, Ang nangyari, di ba? Parang kung yung isang seasoned reporter, may urban legend na umupo ng pipino. aray ko. Kaming naupo. May naupo! Aray ko. Ano yun? Pako, Basta I'm just so happy that during my birthday, I was able to watch a play. Yung, ko dyan pahusa muna. Ang babae ka septic tank, part 4. This is the chatter. Tapos, lo and behold, I just, Aray ko po, ano ba yan? I just had the biggest surprise of my life because I saw my Mr. P
Perry Escanio, who's like, anyhow, basta chicken kami ni Perry. At masaya po ang birthday ko. Yun na lang po. So parang ano ha? Parang may super ganap. Basta alam po na nakaka-fresh na makita siya. Ay, ibang ano kung nakaka-fresh. Nakaka-fresh ang dilig. Nakaka-fresh talaga. Pag didiligan ka talaga nakaka-fresh. Sabi nga Diba? ng mga Even the flowers. Sabi nga ng mga lumang terminologies ni the late great Oscar Salazar, nakakabata po talaga at nakakasariwa ang milk of human kindness. Ever! Aray ko, kuday. At mula kay Des Perez, super swerte talaga sa mga attend ng fan meet sa Japan at US. Sala dito rin sa Pilipinas. Of course, it's pertaining to SB19. At ako naman nababasa nito, Mare, ha? Sabi ni Lenny Paras, advance happy birthday, Madam Alvin. O, belated happy birthday din. Mare, basa. Sino Glennis Denise May. May? Panoorin nyo ang Dawn Bell sa vlog ni Vice Ganda para magising kayo sa katotohanan ang buong kwento na isiniwalat ng Dawn Bell at ang iba pang revelasyon na galing mismo sa kanila. Jario Terada, hindi kayo updated. Why should we watch Vice Ganda's vlog? Alam mo, yung mga artista na yan, mga plastikada yan. My God! Siyempre, they're promoting a movie, so eklat-eklat na, sweet-sweetan sila. Kung ano mga ano. Hello! We refuse to be used. Yun. At I think she's pertaining to the fact na parang, kasi we reported that parang quote-unquote, makabagong jowa ni Donnie Pangilinan, si Mika. So ito ay obviously isang Dawn Bell fantard Oo. na gusto tayong pangaralan. Nakala mo naman, ang laki-laki na talaga lang naiambag mo para sa karera at sa buhay ng Dawn Bell. Baka nga hindi ka pa kilala ni Dawn Bell, ng Dawn Bell di ba? Tapos kung ipagtanggol ng ewan. Well, anyhow, ito po si Alvin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko, aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Napanood niyo po at The Kitty Show. Taraya na Talakian Showbiz Edition.